$40 billion, man. Jesus Christ, man. $40 billion. Ibang klase talaga, tol. Ano yun, tol? Siguro na-accumulate ko siya simula nung 7 years old ako. Nakakita sila pare ng crack in the system na pwede kang kumita ng maraming pera. Lalaki, gumasos ng $14,000 para maging aso. What's up, pare? What's up? Welcome na naman po sa isang namang bagong episode ng Golden Age of Virtual Entertainment. Kwentuhan Dako with Kuya Jake and Ryan. Let's go. Let's go. What's So kanina up, pare? nga pare, no? Nagtatanggal na yung dumi sa puso ko. Hindi ako makaget over. Sige, i-share mo na yung pusod mo, pare. Dito, ibang klase talaga, tol. Ano yun, tol? Siguro na-accumulate ko siya simula nung 7 years old ako. Sipin from 7, ngayon magka-42 na ako. Ngayon ko lang siya natanggal, man. Ay, puta, lupit niya, pare. Isa yun sa mga epic na pangyayari sa buhay mo. Tol, ito yung matindi. 3 stage bago ko siya natanggal. Yung unang stage, pare, inaalog ko yung navel ko, pare. Gumagalaw rin siya. Yun yung unang stage. Pag dumapa kaya ako, tapos alug-alugin ko, malalaglag. Dumapa ako, pare, no? Inalog-alog ko. Di na naglag, pare. Ginawa ko, pare, kinutkot ko ng daliri ko. Sabi ko, matatanggal to kasi parang hindi siya parte ng katawan ko. Walang pakiramdam pag kinukutkot ko. Ayaw, tol. Pangatlong stage, pare, chinani ko na. Ay, sabi ko sa'yo, men, para alam mo yung feeling na nanganak ka na painless? Parang may lumabas na bata sa katawan mo. Ganon man yung Hindi nyo po nalalaman, 3 kilo po yung nakuha ni Kuya Ryan sa puso niya. Pinangalanan ko siya, pare, Eduardo. Nagbabike na nga eh. Di ba, pare? Mga 3 segundong nagbike, tapos plinash ko sa toilet. Bye-bye, Eduardo. Holy shit, man. Pero pare, biruin mo, akalain mo, pero subalit akalain mo, 29 na ang managahamak na makinig sa ating pod. Sana naman sa mga 29 na nag-subscribe. Please panoorin niyo naman yung buong pod. Magbigay kayo ng comment. Kahit anong comment, okay lang sa amin. Katulad ng sinabi namin, negative, positive, horizontal, vertical, diagonal, kahit ano. Payag kami. Wala kami against doon. Kumbaga parang mas maganda kung constructive criticism kung anong dapat namin gawin para mapabuti pa yung podcast namin. Diba? At pwede rin kayong maging guest namin kung meron kayong interesting na ikikwento, na i-share, or may ipopromote kayo. Di ba, pare? Pwede tayo maging promoter. Di ba, pare? Pwede ba? Sa 29 subscribe. alam mo, pare, kung saan si Mr. B sa 0 subscriber, pare. Alam mo ba, pare, kung saan sumasakit yung dibdib ko? Saan? Yung idea na Huwag ka ganyan para tayong manghuhupa eh. Yung kamay mo. Ganito na, tol. Yan. Alam mo saan sumasama yung loob ko, tol? Kasi yung isang reels namin. Tayong dalawan naked na tatuan tapos sabay yung mga gesture mo ganyan. Yung isang reels namin, no? Yan, tol. Yung isang reels namin, no, nakakuha ng almost 7,000 views. Tapos, wala man lang nag-subscribe sa kanila. Parang sinilip lang nila. Please naman, like and comment and subscribe. Pero kasi maganda yung binitawan mo mga salita doon, pare. Talagang, alam ko kasi sa sinasabi mo natin, general knowledge yun. Pero walang Bro, tanungin mo, pumunta ka sa Pinas, humanap ka ng random na tao. Alam mo ba ang Denmark? Sabihin nila, saan yun? Saan sa Amerika yun? Alam ba saan na-invento yung Lego? Japan? China? Pinanggalingan ng Denmark, man. Totoo yan, tol. Pinanggalingan ng hearing aid. Denmark dito. din.
One of the biggest producer ng hearing aid sa buong mundo. One Hindi of the nga. big, yeah, one Hindi of ko the alam biggest, one of the biggest producer ng baboy, exporter ng baboy. Isipin mo sa gantong kaliit na bansa, no? Isa sa mga, bacon, di ba pare? Bacon. Hindi kasi ito, lagi mo isipin, agricultural lang Denmark simulat nung unang panahon. Although, medyo tumataas na ang antas ng pamumuhay rito, tapos nagkakaroon na ng mga iba't ibang advanced na trabaho. Ang agriculture dito parang base pa rin ng pamumuhay. Lalo na dyan sa lugar nyo, di ba? Pag pumunta dyan sa lugar nyo. Oo po. Dito sa lugar namin, pag nagda-drive kayo, no? Yeah. May tae. Alam mo talaga, nasa bukid ka na. I can feel money. Kumbaga ang sinasabi nila dito, pera yan para sa mga farmer, di ba? Na kasi Smell of money. pinapahalagaan nila rito ang local produce nila dahil isa rin yun sa pride ng mga dane na may ipakilala sila na local produce na hindi lang binibili rito sa Denmark kundi na-export din sa ibang bansa. Tsaka ngayon nabanggit ko nga yung Lego, pare. Maski ako dati nung nakilala ko si Abib, wala akong idea kung saan yung Denmark, man. Ang Denmark, saan to? Nung bata ako, alam ko na. Sabi ni Mikkel, alam mo yung Lego? Sabi ko, yeah, galing Denmark yung Lego. Doon nagsimula yung Lego. I mean, dito, yung founder ng Lego is here. Ang pagkakaalam ko talaga buong kabataan ko, talagang Japan, China, alam mo yun. Tol, ang may-ari ng Lego si Dominic Lego Lund. Totoo ba yan, pare? Si Dominic Lego Lund taga. Malapit yan sa sa Iskeva nakatira. Oh? Sa Skeva? Malapit na malapit yan, tol. Ay, puta. Noong unang panahon kasi, ang ginagawa nila, mga bricks. One time, pinapanood niya yung mga bata naglalaro ng bricks. Gumagawa sila ng mga wall. Sabi niya, pwede kong gawing tao yung bricks. Pwede ko rin gawing kotse. Paano kaya kung magbenta ako ng binubuong bricks para sa mga bata? So, trinay niya, Ang problema, pare, nagkukos lagi ng accident kasi pag tumataas yung bricks, bumabagsak sa mga bata, pare. So, ang death rate ng mga bata nun, masyadong mataas. So, naisip niya, bakit hindi plastic? Dapat plastic. Oo, pero sabi nagbibuild na yung mga bata, plastic. Pero talagang lagi pa rin natutumba. Ngayon napaisip ngayon siya, kasi mahangin sa Denmark. Yung Denmark, isa sa mga flat yung land ng Denmark. Napaisip ngayon siya. Sabi niya, gawin ko kayang maliit. Oo, tol. Ngayon, ginawa niyang maliliit na piraso na Lego. At bago siya, namatay siya, sumikat na yung Lego. Hindi pa yung pre. Hindi na silayan na sumikat ang kanyang creation. Hindi pa yung pre. Kasi ang nangyari pa nun, sabi niya, walang silbing pagpatung-patungin ko, walang bundok ang Denmark kung mahangin. Pag hinahangin, pare, bumabagsak, tapos nabibiyak din. So, naisip niya, pwede ko pa ng pagdugtong-dugtongin yung plastic, iporma siya na para magdugtong-dugtong. Ang tawag nila doon pare, cloth. Noong one time, may taga-Britain na pumunta rito. Ano yung ginagawa mo? Paano nagkakabit-kabit? Sabi niya, ito ba? Ang tawag dito, cloth. Hindi ma-pronounce in English. Ano? Cloth. Ano? Cloth. Lego, sabi ng taga-Britain. Oo, sabi niya Lego. Hindi, totoo po itong mga pinag-uusapan namin ni Kuyang Ryan. Pero yung theory kung paano niya na figure it out, kung paano niya i-build yung Lego itself is, I don't know if it's true. But galing dito sa Denmark yung Lego. Isa siyang carpentero ba siya, pare? O parang toy inventor, parang ganun, di ba? Hindi ko alam ang history talaga ng Lego, pare, pero parang feeling ko yan
it goes hand in hand sa sa pagiging artistic designer ng mga dani. Hindi, ang alam ko nun yung siya, parang gumagawa nga siya ng mga woodworks, parang ganun. Sabay ilang beses siya na bankrupt, ilang beses siyang nasunugan pa nga yata siya one time nun eh. Sabay nag-create lang siya ng mga toys, sabay may bumili yata or minana yata ng anak niya or someone close to him. Sabay nung sumikat na, matanda na siya eh. Nung sumikat yung kinreate niya. At hindi niya na naabutan na sumikat yung creation niyang Lego. Kung alam niyo guys, yung Lego, ano para ibig sabihin ng Lego, pare? I-explain mo nga sa kanila. Hindi ko alam, pre. Sabi ko kasi hindi ko alam ang history ng Lego. Hindi yung Ligot, di ba? Ligot, which means play well. Maglaro ng mabuti. Play good, ganyan. Doon kaya yung Lego is Ligot. So hindi pala talaga siya So hindi pala siya si Dominic Lego. Hindi siya si Dominic. Teka lang, ngayon nandito na tayo, pare. I-search na natin, pare, para hindi tayo mag ng false information sa ating mga mga 29 viewers, 29 subscribers natin, pare. Creator of Lego. Ang pangalan niya, guys, is si Ole Kirk Christensen. Alam mo yun pa rin na may-ari ngayon, mga Christensen pa rin. Hindi si Dominic Legoland. Legolund, pare. Ito, pare, nakalagay. Ano kasi yung pare? Ano yun, pare? Nakalagay dito. 1958 siya namatay. Danish carpenter in 1932. Founded the toy construction company known as the Lego Group. You know. Woodworking shop nga siya, pare, which initially sold household products into a manufacture of wooden toys. Yun nga, tama nga ako. Yan nga. Kasi doon nagsimula. Kasi ang unang version yan, pare, makakahoy naman talaga eh. Hindi, neto na lang ginawang plastic, tas yung pwede mo nang ipagdugtong-dugtongin. Pati parang tali yata yung pwede mong idugtong, tas parang mga train ng unang version yan. Ayan siya. Ipakita natin sa mga tropa natin para may idea sila. At welcome to Denmark. Usapang Dako. Kung di nyo alam, Dako is DK. Ginawa lang namin ng fancy. Ayan, nakikita nyo nakalagay. Danish carpenter, 1932. Founded the toy construction company as Lego Group nga. Ayan, at was born pala si Ole Kirk Christensen? Ayan, pare, si Ole. Yeah. South Yulan, pare. Ginagawa ko na naman, pare, 20 kilometer northwest of Billund, pare. Dito lang, malapit lang, man. Malapit lang yan. Ayun nakalagay. Woodworking business in 1916. Practicing his trade in Norway. Magkano ang worth ng Lego, pare? Yun yung gusto kong malaman. I mean, yung company niya, puta, laki siguro na ito. I-search natin habang nandito tayo, pero mag-run ka muna. So, eto no, hindi naman masama ang loob ko actually. Masaya ako na maraming nag-view. So, basta please lang, paki-like naman yung page namin. Mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel namin. And hopefully, mag-comment kayo. And maybe in the future na mag-live kami, pwede tayo magkwentuhan. Bahala kayo kung anong gusto nyong pag-usapan. O kung gusto nyo, kami mag-iisip ng team natin. Parang tambayan na magtotropa lang, parang ganun. Gusto nyo magdala kayo ng alak? Hindi namin pinopromote, pero hindi rin namin pinipigilan. Ito, pare, guess ka, pare, how much yung worth ng Lego? Sa Danish kroner? 200 billion. Dollars. 26 billion.
Close. Yeah, magkano? $40 billion, pare. Jesus Christ, man. $40 billion worth. Woo! Daming clip nito. Woo! Lego. Woo! Hashtag Lego. Woo! Daming viewers. Woo! Tol, isipin mo, So, ultimo yung... spending kayo. Woo! Huwag kayong puro nood. Woo! Tol, imaginein mo, pare, ultimo yung kaapu-apuhan niya, pare, safe. Bro, Kahit magsara, pare, ang Lego, man. Pero in the end of the day, yung 40 billion na yun, pare, hindi lang naman din kanila yun kasi may mga shareholder sila. May mga investors sila. Pero marami ring mayayaman na naubos yung pera in 2 generations, pare. Depende kasi kung paano ka mamumuhay. Kung gumagastos ka 1 million sa isang araw, ubus ka agad yung 40 billion. Ubus talaga yan. What the fuck, man. Pero, diba? Pero sa laki nun, pare. Apo mo, coach, every year may may 9 billion dollars yata na net worth tong Lego group, man. The hell? Lego lang yun. Yan yung mga, kung di alam yung Lego, yan yung mga tatapak-tapakan nyo pag naglalaro yung mga anak nyo. Natapakan nyo, yung hindi. Yan yung una nyo. Yan yung una nyo naranasan kung paano masawi. Pag natapakan nyo. yan yung mas matindi pa sa breakup. Mas patindi pa sa natapakang brace galing sa ex ng Tito Boy mo. Okay ba yan, pre? Oo. Tol, maiba tayo. Last time nag-usap tayo tungkol sa NPC TikTok. Ngayon, yung pinakasikat na NPC TikTok celebrity, nagwawala siya pare sa internet. Sino naman tong hunghang na to? Naalala mo yung babae na yung ice cream, yum. Yung dumidila-dila. Yeah. Ang nangyari yata kasi, ang di ko maintindihan, binenta niya yung images niya, tapos yung images niya kumalat sa internet for free. Hindi siya nagalit dahil kumalat yung image niya. Nagalit siya dahil yung revenue para doon sa libreng lumabas, hindi na pupunta sa kanya. Libreng Hindi kasi binenta niya kasing image, yung mga images o kaya videos, something like that. Nakalimutan ko ano yung nirarant niya. Yung pinagbentahan, ipinakalat sa internet for free. Baka sa OnlyFans niya. Parang ganon. Yun lang naman kasi yung naiisip ko maliban lang kung gumawa siya ng NFT. Tapos, hindi siya nagagalit dahil kumalat. Yung nakakatawa pare, hindi siya nagagalit dahil kumalat. Nagagalit siya dahil hindi siya kumikita doon sa pagkalat ng videos or pictures niya. What the fuck, video niya all over the internet na. Sabi niya, magdedemanda daw siya, tapos lahat daw ng pera na kinita na nagpakalat nun, babawiin niya. Good luck. Good luck. Wala ka nang dignidad, wala ka pang utak, walang iyakan. Tingnan natin kung paano mag-workout yun para sa'yo. Ang pangalan niya pare siya si Pinky Doll. Ano yan, pre? Siya yung nag-iisang babae sa NPC TikTok na kumikita ng $7,000 a day. Ano ulit pare? Tracing back again sa dati nating conversation. Si Pura Luca pare na persona ng grata sa iba sa siguro 6 or 7 na lugar sa Pilipinas. Hindi lang sa General Santos ngayon. Kundi pati yata sa somewhere in Manila, Tagbil, sa Bohol. Buti hindi pa na-dog pound din, no? Well, ang problema nga kasi hindi siya kaso per se. Ang persona ng grata parang sinabi lang na yung mga tao sa lugar na to hindi sila pabor sa'yo. Pwede ka pa rin pumunta pero
makakaramdam, may chance na mabugbog ka, may chance ay, hindi. Oh, may chance, pero may chance, yung pag ginawa nila yun, automatic, pwede silang kasuhan, pare. Yun, kaso yun. Kasi assault mahuli yun. nila yung gumulpe. Tol, kilala mo naman mga pulis sa atin, dadampot na lang ng dadampot ng kung sino-sino. Ikaw mukhang adik. Halika dito. Kalalabas mo nga lang, bibili ka lang ng pandesal, maya-maya, nakaposas ka na. Sino ba yung pura luwa na yan? Hindi ko kakilala yan. Pero yung pura luka na yun, guys, ay isa yun sa idol ni Kuya Ryan. Hindi ko naman siya idol. Kasi, kumbaga parang, hindi kasi aminin natin totoo, pare. Nasa age na tayo, pare, ng virtual entertainment na hindi na natin mapipigilan yung mga bagay-bagay. Nagigets ko yung i-push yung red button. Nagigets ko, pare, yung pakiramdam na na-offend ka. Pero pag na-offend ka, wala naman nangyayari. Hindi ka naman nagka-cancer. Hindi naman namatay ka mag-anak mo. Hindi naman kayo nasunugan ng bahay. Hindi naman bumaha, hindi naman lumindol. Di ba? Kaya talaga may mga taong nabuboy sweet talaga sa mga ganong style. Alam mo yan? Undiscounted. Kaya nababan sila sa ibang probinsya or city. Meron akong tanong sa iyo, pre. Sino yung Si Jesus yun. Alam ko, ayan o ngayon. Jesus yun. Ayan o ngayon. Si Jesus yun. Ayan o ngayon. Meron ako. Sabihin mo, si Jesus yun. Alam ko, itatanong mo na. Oo nga. Oo nga. Ano naman ngayon? Alam ko na si Jesus yun. Okay. And then, sino yung, pagka nanonood ka ng YouTube o influencer na, hindi na lang sino, ano yung parang tema na nabubisit ka? O ayaw kumbaga, pag nakikita mo, parang naalibadbarang ka? Sa ngayon? Influencer, YouTuber, whatsoever. Parang wala naman ako masyadong na-hate. I don't care anyway. Hindi naman, hate is a very parang parang masyadong parang nabibisit masyadong lang, brutal na salita. No, naasar ka lang. Si Gary Leasing. Sige, tama ba? Yung komedyante? Sino ba yung si OA? Gary Leasing? Hindi si Gary Leasing. Si Gary Leasing, komedyante. Basta may Gary. Si Gary, basta yung komedyante. Hindi yung influencer yun. Sino ba mga influencer? So anong ginagawa mo pag nakikita mo yun? Yun, wala lang. I mean, ano ba influencer? Kahit ano pare, kahit anong tema, influencer, comedian sa YouTube, whatsoever. I mean, parang wala. Parang wala naman akong mga YouTuber na nabibisit ako. Wala naman masyado. Ako may certain category, pero pagka nakakita ko ng ganun, hindi ko tinatapos, hindi ko na pinapanood kasi isa sa choice mo actually sa mundo to. Pagka naasar ka, pwede mo hindi panoorin Scroll up na lang, no? Scroll up. Kumbaga, hindi ko mag-gets yung naasar ka na, tapos inaantay mo pang mag-escalate sa kumukulo na yung dugo mo, tapos pinapanood mo pa yung buong video. Hindi, which mean, ang ibig sabihin lang doon is entertain ka. Kasi ang iniisip ng mga tao, pag na-entertain ka is positively entertained. May pwede ka rin ma-entertain negatively. Diba? Masyadong broad ang internet para sabihin mong gusto mo lang maghanap ng positive entertainment. Meron talagang pagkakataon na maaasar ka. So, nasa choice mo na huwag mong panoorin. At yung kwentuhan naman tungkol sa, kasi napapanood ng mga well, as a magulang, responsibilidad mo yun Bakit mo inaasa sa ibang tao yung responsibilidad mo? Anong klase kang magulang? Yeah, pero... alam mo palang mapapanood ng anak mo, di sabihin mo sa anak mo, huwag mong kiklik to, Di ba? Tol, yeah, pero... Kumbaga, bakit mo ipapababysit yung anak mo sa telepono? Alam mo naman maraming lumalabas sa telepono. Kumbaga nakakalimutan mo na yung essence ng pagiging magulang mo.
is to guide them. At kung may mga bagay na kunyari tinanong sila, wag mo namang i-baby talk na, kasi baby, ano kasi yun eh. Kausapin mo sila as a real person na ipaliwanag mo sa kanila na itong ginagawa kasi ng taon to, ganito, ganyan. Ito yung gusto niyang palabasin. Pero may mga bagay, pero hindi ibig sabihin na tama, hindi rin ibig sabihin na mali, hindi rin Kumaga, responsibilidad mo as a magulang na magpaliwanag, i-guide sila sa mga bagay na sa palagay mo na, alam mo yun, na tama. Tama ka doon. Pero ewan ko ba't pinag-uusapan natin itong bullshit. It's sa pinaka-bullshit na topic ever. Seriously. Walang inaambag sa atin, walang inaambag sa pad, walang... Tol, kagaya na lang na naghahanap ako ng material, tol. Lalaki, gumasos ng $14,000 para maging aso. Na tol, anong inambag na? Asong surgically o costume? Costume pare, costume. Tangin na yan. Baka yan yung mga milyonaryong kid na walang magawa sa pera nila, man. Well, pag nakita mo yung costume, $14,000 ang ginastos niya. Pero alam mo para pak na peke-peke. Kasi pag tiningnan mo yung mata ng aso, patay. Alam mo yun, alam mo yung mata ng living creature yung may buhay talaga. Yung pare patay Parang, sino kayang psycho yun nasa loob ng costume na to? Tapos ang ginawa niya, pare. Yung parang mas maganda ba sa Bill ka? Sino ba si Billy the Dog? Anong pangalan nun? Hindi ko alam tol Pero nakita ko yung kulay blue. Yung kulay gray. Yeah, yung kulay gray na asa yan. Well, ridiculous lang tingnan yun. Paliitin mo yan, pare. Gawin mo sa almost sinlaki ng tao mismo. Hanapin mo pre sa internet, pare. Ang pangalan? Lagyan mo lang man bought a costume for dog costume for $14,000. Okay, mag-rant ka muna. Dapat magkakaroon kami ng countdown na ang mundo kailangan na ng restart. Nag-download ako ng TikTok. Ayoko sanang isipin, pero nag-download ako ng TikTok. Man, ang dami kong nakitang rason na kung bakit kailangan ng mundo ng restart. Ngayon ko lang nalaman na sa mundon to, mahirap talagang sabihin na Japanese ba yung bre? Japanese ba yan? American pare. Hindi ko alam kung American o Canadian. Dinala pa siya pare sa park. Winok para pa siya sa park. Tapos may nakasalubong siyang aso pare. Mismo yung aso pare. Tiningnan siya. Tangay ng tono to. Pati ba naman kami? Yung tingin sa kanya pare ng aso. Alam ng aso na something is wrong Dahil ito ba yan pare? Ito nga, man spends $15,000 on high-tech dog costume to fulfill his lifelong dream. Yeah. Yung parang lassie yung Para nakikita naman ng mga tropa. Ito ba? Di pa lumalabas pre. Ano lang, patience pare is virtue. Patience is virtue pare. Yan. Yan tol. Saan yung peke dyan? Ito nasa kaliwa. Parehas, actually. Parehas ba yan? Tayo mo ang totoo, man. Panoorin mo yung video, pare. Mas creepy yung video, pre. Eto? Restart! Push the red button! Tingnan mo tong motherfucker na to, pare. Pal, isipin mo. Restart. Ganon na ka-degenerate at kawalang dignidad ang tao ngayon na gusto mo nang i-level ang sarili mo sa aso. Lifelong dream mo maging aso. Yeah, talagang may kanya-kanya talagang ngayon talagang ini-express na talaga lahat ng tao, lahat ng gusto nilang gawin sa buhay, man. I mean, sabi nga sinabi mo si Luca Grapa, di ba? I mean, they do what they want and
nobody cares anyway. Diba? Kung Alam mo yun? titingnan mo sa yung artistic side ng bagay na yun. Yeah, napaka-low. Hindi, diba, may ano siya, mayroon siyang value. Pero pag tiningnan mo yung ikaw na naging aso, parang so, okay, sige, sabihin natin self-gratification. Pero yun yung simpleng self-gratification na hindi mo na kailangan i-share kahit kanina. Alam mo yun? Parang Nakakaubo tong nung unang panahon, pare, 1996, pagka nilagay ka sa news, ilalagay ron, crack epidemic and its cause and effect. Yun yung magiging title. Okay. Pero ngayon parang kumain ka ng manok sa Andox. Siyempre mga, what the fuck? Kunain kakain sa Andox. ano yun eh. Na-imagine mo na ba, tol, kung nung 1990s nangyari yan? Ano sa palagay mo sasabihin ng mga newscaster? Putang inang drugs? Naman. Yan, sa mga taong, mga bata, huwag kayong magda-drugs, magiging aso kayo. Di ba? Kaya, pare, shifter, pare. Isang shifter ang natagpuan. Ngayon, tol, nakikita ko napaka-low bar talaga na expectation ng maraming tao. Ngayon ko nakikita, tol, na ang mga tao na magiging doktor, magiging scientist, mawawala na, tol. Lahat ng expert pare na either nasa YouTube na, I hope nasa not. TikTok na. Alam mo ba alam mo ba ngayon? Kailangan natin yan. Alam mo ba ngayon, pare, karamihan ng bata ayaw na nilang graduate ng college kasi nakakita sila, pare, ng crack in the system na pwede kang kumita ng maraming pera. Ang hindi mo na kailangan mag-aral ng 4 na taon. Which is parang 50-50 nga rin ako dun eh. Parang kailangan mo mag-school dahil hindi naman sa mga academic. Kailangan mo school para maging parang para sa akin, kailangan mo school para maging aware ka sa magkaroon ka ng socialized life. Tapos important din kasi yun yung makikibanding ka sa mga ibang kasing edad mo sa ibang lugar bukod bahay lang. Kasi pansin ko pag nasa bahay ka lang, pare, ewan ko parang magiging weirdo ka lang. So, tol, ano pa nga ba nangyayari ngayon, pare? Alam mo ba ngayon, pare, sa Amerika meron ng TikTok house? Ano yun? Ano ba kung ano yun? Ano yun? TikTok house na yun? Ang TikTok house, pare, bahay to ng iba't ibang influencer sa TikTok na gumagawa sila ng TikTok video sa bahay na yun. No, okay. Imagine mo yun, tapos mababasa mo sa comment, ang galing naman ng transition mo. It's very, alam nyo ba kung, parang sinabi na, alam nyo ba kung gaano kahirap gumawa ng TikTok in one go? Alam mo, tol, alam mo rin ba kung paano, kung paano magtrabaho gaano kahirap magtrabaho sa Minan? Kaya, bago mo sabihin yung, alam mo ba kung gaano kahirap, pag-isipan mo muna yung susunod mo sasabihin. Napaka-low bar, pare. Sobrang low bar, pare, ng expectation natin. Tangin ang nakakahiya sa mga ninuno mo kung nakikita ka na lang ngayon. Tol, maganda. Yeah. Maganda. Tinitignan ka ngayon ng mga ninuno mo, tanginang yan. Pinaglaban ka nila, namatay sila sa gera para sa'yo. As na mga problema ka, paano ka gumawa ng video? Ang daming namatay para lang ikaw mabuhay ulit. What the hell, man? Meron nga akong nakita, pare, ewan ko kung totoo to, nagbibiro lang siya. Sa Facebook profile niya, pare, nakasulat, video editor. Tapos nung one time, sa hand mo tagalin mo yung hand mo. Ayan, tal. Tapos one time, pare, ang nangyari, parang may isa... cut lang kita. Parang mas magaling ako magsalita pag naka-shades ako. Oo nga, parang nawawala yung inhibition mo, pare. Parang nawawala yung hiya ko. Oo nga, nawawala yung inhibition mo, tol.
So, Sige, pare. so one time, nag-scroll down ako sa video, tapos hawak ako niya telepono niya, tapos nagpipindot-pindot siya. May lalaki, binibidyo siya. Ito yung editor namin, yung professional editor na, nag-i-edit siya ngayon. Tapos sinitingnan ko, yan pala yung profession. Nakakaya naman siya nag-aral talaga sa video, ng video at saka film editing. Tapos, ini-edit mo lang sa ang galing naman. Bro, man. Pero I mean, saludo tayo sa kanila, pare. Biruin mo. Ganong edit kumikita ka na ng libo-libo, pare. Diba? I hope. Which is, it's okay. Diba? I hope, tol. Next time naman, kumikita ka na pala ng libo-libo, gumastos ka naman ng studio, man, tsaka magandang gamit. Pero sana, wag naman sana mangyari yung, alam mo, kasi, feeling ko pag yung bata ka pa lang, mayaman ka na, parang hindi mo na ma-appreciate lahat ng bagay na gusto mong makukuha mo ng bata ka. Alam mo yun? Nag-gets mo ako? Hindi, kasi ngayon pag tinignan mo kasi para yung lalo na yung sa iba't ibang social media, ang buhay parang hindi mo alam kung ano yung totoo sa hindi. Usually pinapakita nila yung laging maganda, yung laging pang mayaman, yung laging pang sosyalin. Tapos lahat na ngayon ng mga bata, yun yung gusto nila ma-attain yung ayaw nila maghirap magtrabaho. Alam mo ba parang meron akong napanood na isang video na in-interview nila yung sangkaterbang babae kung ano yung ideal man nila. Ang sabi nila, kailangan 6'2", kumikita ng more than 200K, tapos may coaching ganito, may bahay na ganyan, may business na ganyan, tapos kaya siyang alagaan. Tapos nung tinanong sila, okay, yun yung gusto mo, ano naman yung pwede mong i-offer sa table para makahanap ka ng ganong klaseng lalaki? Wala sila may sagot. Ito lang kami. Palakad-lakad na sa mall. Masarap kasi mas masarap yung parang, kasi itong mga to, pag nanghirap sila, it's gonna be hard, no? Di ba? Mahihirapan talaga sila lalo, man. For example, mawala yung internet. Pero ang question kasi doon, parang pinakamalanging question doon. Nag-a-attain ka ng isang bagay na gusto mong mangyari sa'yo, pero wala ka namang ibinabato pabalik para ma-attain mo yun. Tsaka, ang nawawala ni usapin na ang hinahanap ng mga babae is equality. Bakit kailangan mo ng tao na mas maraming pera para maging financially secure ka? Hindi ba dapat responsibilidad mo yun, mapalalaki, mapababae? Di ba? Yeah, pero masarap lang maging mayaman pag yung ma-appreciate mo lang pala ang pagiging mayaman. Siguro hindi ko pa naman na-achieve. Hindi pa naman natin na-achieve yung parang galing ka sa hirap sabay yumaman ka. I think yun ang pinaka the best na feeling kasi parang makikita yung difference nung dati ka na mahirap ka sa mayaman. Parang doon mo na-appreciate yun . Nagigets mo ako? Yeah. Nagigets ko yung punto mo. Pero, ang pinaka-worst part kasi, pre, karamihan ng mga tao nagsasabi nito, sabihin natin meron kang bracket ng kagandahan. Yun yung market mo. Tapos para makasilo ka ng lalaki na kumikita ng 200K, yun yung market mo. So, ang tanong doon, anong pinagkaiba mo sa mga putang kinakaasaran mo? Kumbaga, bilib ako sa mga babae na financially independent. Hindi na lang financially independent yung tumitingin beyond that. Meron isang video para, ewan ko kung totoo yun o peke yun, sa Mexico nangyari. Tapos yung kwento, magde-date sila, yung lalaki wala siyang pera. Sinabi niya sa girlfriend niya, nakabis pa yung girlfriend niya. Wala akong pera ngayon pero magde-date pa rin tayo. May dala akong tinapay. Ay, punta tayo sa park, kainin natin. Tapos naiyak yung girlfriend niya. Pero naiyak yung girlfriend niya sa honesty niya. Hindi dahil sa kumbaga parang siguro naawa rin siya sa boyfriend niya. Dahil siguro galing din sa trabaho. Kumbaga wala nang klaseng ganun ngayon. Yung kumbaga nagugustuhan mo yung, bakit tol?
bago mo magustuhan yung tao sa kung ano siya, dapat gusto mo rin yung sarili mo. Pag tinignan mo ngayon yung bracket ng kagandahan, it is next to impossible. Saka makakita pag pinaliguan mo yung tao, iba yung itsura niya. Bago siya naka-makeup siya. Kailangan nyo, para kung ano kayo, kung conscious kayo talaga sa panglabas na kaanyuan ng isang babae, ay kailangan siyang i-meet sa swimming pool. Totoo yan. Lagi kayo sinasabi nung kahit high school pa, parang gusto mo talaga makita kung maganda sila. Pare, swimming pool, pare. Mag-swimming kayo. Doon mo siya, sabi ng tropa ko, bakit? Wala silang makeup doon. Buhok doon, gulo-gulo. Walang filter. Walang camera filter. Walang camera filter. Wala pang camera filter nung high school. Pero sabi ko lang na parang doon mo makikita yung may natural beauty talaga. Kung talagang interesado ako sa panglabas sa kanya, di ba? Pero kung hindi ka naman, dapat kinakaso yun eh. Intimate deception. Masyadong deceiving yung itsura mo eh. Iba itsura mo dito sa Instagram ha. Type ka ng type pre. Nagkwekwentuhan tayo. Ano bang hinahanap mo? Pare, business. Alam mo naman tayo, naghakot tayo ng mga subscribers natin, pare. Ganun tayo ka-multitasking, pare. Nagpapad tayo habang marketing tayo, pare. Pero mauwi tayo, pare. Kasi ano ang nakakalimutan natin ngayon, pre, na pagkwentuhan is film. Ang daming film na lumabas, pare, pero never ako nakapunta na ng sinihan. Ghost Fighter? Film, pare. Film. Kasabayan ba yan ng Netflix yan? Sanjay! Sanjay! Isang gusto ko yun, pre. Boy Labo! Sanjay! Tangina si Boy Labo. Yung tirang 3-pointer niya, 3 araw. Puto lahat kami naghihintay. Uwian na, tangina. Titira si Kogure. Tangina, papasok kaya hindi. Kwento na naman Coach Sansay, bla 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 bla. Pucha, hindi pa rin natapos. Bukas siguro ba? 2 araw yata yung... I mean, kasi dati, kundi na mga bata na nanonood. Dati, every hapon sa Pinas, pinapalabas lang nila 1 episode lang. Every day. 1 episode a day. So, kailangan mong maghintay pagkatapos mong galing kang school. Mag-ipon-ipon kayo ng mga tipon-tipon kayo ng mga pinsan mo, kaibigan mo, manonood kayo sa isang TV, sa isang sala, lahat kayo nakatingin lang doon. Kay Kogure. Ang pinaka-worst pa, pag may hangover yung maglalagay ng tape sa Channel 7, mauulit yung episode kahapon. Oo, pare. Experience mo ba yun? Napanood ko ito kahapon na. Oo, pre. Oo nga, no. Tayo nakalimutan ko yun, man. Pag may hangover yun. Tangina mo, yun, ang trabaho mo na maglagay na lang ng tape doon sa machine. Hindi mo pa nagawa ng tama. Totoo yun, pre. Totoo yun, ganun yun. Totoo yun, man. Nangyari yung pare sa Dragon Ball. Yung namatay si Piccolo. Tapos kinabukasan namatay si Piccolo. 2 beses namatay si Piccolo. What the fuck? Hindi, 2 yung Piccolo. Isa mong tropang nagmamagaling. Hindi, 2 kasi yan eh. 2 Piccolo yan. Parehas. Paano siya namatay kagabi? Yung tatay ko, pare, first time niyang manood ng Dragon Ball. Nakaupo kami. Tapos nung inulit yung episode na yun. Nagkikwento kami ng kapatid ko, kunyari, nahuhulaan namin kung mangyari. Susunod yan, sasapakin niya ng lalabas siya sa taas, sasapakin niya pababa. May tatay ko, ang galing nyo eh. Paano nangyari yun? Tapos makikita mo, mawawala si Piccolo. Pag sulpot niya, ayan na yung fireball. Nasa siya yung tatay. Parang yung 51st date, you know? Parang gano'n. Niloloko siya ng kapatid niya. Dahil sa basketball. Sa football. Apol, the film, pare, ano yung pinaka-memorable film na napanood mo na hanggang ngayon hindi makakalimutan? Ang talagang parang talaga sa akin yung 51st date. Ewan kung bakit. Maski dati?
Dito mo na napanood yan eh. Kahit nung nasa Pilipinas ka para. Yun nga, sa Pilipinas ka napanood yun. 51st Date. Tagal ng movie yun. Kasi sa pinaka-gusto kong movie yun. Pero ano yung Adam Sandler tsaka si Drew Barrymore. Bagay maganda yan pare. Syndrome siya. It's so nice. Ewan ko, tas sa Hawaii, alam mo naman ako dream ko talagang punta sa Hawaii. Tapos, nasunog, di ba? Ewan ko. Maui. Oo, pare, speaking. My God, man. Pare, gaano ka, ang laki daw, man. Laki daw nakita mo paano ko, nakita mo paano ko dinala yung conversation doon? Believe na talaga ako sa'yo, pare. Believe na talaga ako sa'yo. Kaya totoo nga, tangina, pare. Bro, talagang, ewan ko, hindi ko may impyerno, pare. Pare 40 kilometers. 40 kilometers mahigit yung nasunog. Ito yung pinaka-worst part ngayon. Pare. Ang nangyayari ngayon, pare, ang sabi nila, ewan ko totoo to kasi hindi na pinapapasok yung media. Yung mga may-ari na nag-survive na apartment, ini-evict nila ngayon yung mga nakatira. Teka lang, yung mga nakasurvive na apartment? Ng apartment. Yeah. Ini-evict nila ngayon. Para silang sarili. Hindi ko alam kung bakit. Basta ini-evict nila ngayon yung mga tenant. No, what the fuck? Kung kailan pare crisis sa kanila. Wala na rin siguro silang matiran. Siguro wala pa sa ngayon. Or iniisip nila nasunugan. Or iniisip nila kasi nasunog yung malaking portion ng Maui. Wala namang ipambabayad yung mga tenant nila kasi nga, alam mo yun, yung kabuhayan nila, natupok din. So might as well palayasin na lang sila. That's hard, man. Yung pinaka-worst. America! Fuck yeah! Yung pinaka-worst, pare, masunugan. Ganyan. Parang sabi nga dati, di bali na daw bahain yung bahay mo. I mean, bahay, hindi tsunami. Wag lang daw masunog. No, talagang, naniniwala pa rin ako, pare. Maniniwala pa rin ako na yung mga physical material na bagay, pwede mo pa rin palitan. Buhay pa rin ang importante. Isipin mo, pare, 120 people lang namatay. So sad. Hindi ko ma-imagine. Parang siguro na-stuck sila dun sa hindi ko maintindihan, but ano yun talagang sobrang laki ng fire at sobrang bilis na hindi na kayo nakalabas ng kotse? Yun nga rin hindi ko maintindihan Na-stuck kayo sa traffic, nakita nyo na apoy, first instinct nyo, fuck this shit, fuck yung mga nakolekta kong gamit, tatakbo na ako, man. Takbo ka banda sa dagat, no? Or somewhere. Pati dagat daw parang nasusunog. Like sorry, hindi na pinagtatawanan yung sunog. Natawa lang ako na naisip ko pati dagat na nasusunog. Yeah, hindi na, pero bro, talaga nakakaawa yung mga na damage, I mean, nabuhay, tsaka bro. Ikaw pa pare, nasunugan na ba kayo? Hindi pa naman. Eto, sana hindi naman, no? Well, hindi naman sana mangyari sa tropa ko nasunugan one time. Sa Kamembo rin, sa barangay namin. Bad trip yun, pre. Lahat ng tao naaawa sa'yo. Nakakaasar na feeling yun, yung lahat ng tao naaawa sa'yo. Wala bro, talagang sunog, man. Lahat talaga ng, siyempre, tropa namin yan. Lahat ng ngolekta kami ng mga damit para sa kanila. Siyempre, tutulungan mo yan, para hindi mo naman. Di ba? Well, nangyari sa amin yan, pero before masunog yung lugar namin, buti na lang yung bahay na nasunog pare, nagiba kagad. Imbis na kumalat pa yung apoy, nag-collapse yung buong bahay. Imbis na sumilap pa siya pa itaas. Pag-collapse yung buong bahay pare, mga siguro a couple of minutes, kasi nandun na rin yung bombero, nahirapan lang silang pumasok. Sa Sampaloc to pare, iskinita. Oh, brad, tangina. Nalala ko nun pare. Ang hirap nun, man. Worst part nun pare, umieba ako nun sa toilet. Nataranta yung tatay ko. Yung eba ko pare, bumalik sa puwet ko eh. Binitbit akong tatay ko, wala akong brief pare. Kasi wala akong brief. Nataranta yung tatay ko, pare. Bigla siya pumunta ng toilet, binitbit niya ako.
Tayo na pre, pag ganun adrenaline rush pare, lahat mabibitbit mo. Alam ko napag-usapan natin doon sa mga previous pod natin, pero mga addictos doon sa amin daw, puta. Yung bike daw na nakakadena sa pader talagang Binaklas talaga, pare. Hinila lang daw eh. Yung fridge, ang laki-laki pero talaga. Paano gagawin mo sa fridge, pare, kung wala ka naman bahay na pagsasaksakan, men? Doesn't make any sense, men. Washing machine, alam mo yun, para, ewan ko, save lang nila yung kailangan nilang mas safe. Kasi next advice, palapit na sa kanila yung, tsaka pare yung mga tangke, pare, pag sumasabog, kakatakot. Nakakita ka na ba ng pare, totoong LPG gas sa sumabog? Yung nasunog dun sa banda sa amin din, talagang maririnig mo yung boom. Kasi may katabing karinderya. Tol, ano to pare? Isa tong sign, restart, usapang disaster. Kwentuang disaster. Ang ganda ng title ng podcast natin, pwede natin idugtong lahat, no? Wala kang hindi pwedeng idugtong, pare, sa pangalan ng podcast natin. Ay ko nga siya, tol. Kahit ano idugtong mo, mag-isip ka ng hindi pwedeng idugtong, pare. Lugaw? Kwentuhang lugaw. Tangin na, maganda pa rin yun. may sense pa rin. May sense pa rin yun, pare. Ano bang pwedeng idugtong? Yung pandugtog na salita pare. Yung salitang C. Si ano? Kwentuhang C, hindi pwede. Ayan, hindi na yun. Pero halos lahat, di ba? Pwedeng gamitin, pare. Pero naalala ko nun, ang pinaka nakakahiya nun, tol. Kasi, lahat ng gamit na iniwanan namin sa bahay, so wala akong brief, pare. Walang tuwalya. Tapos dinala kami ng tatay ko dun sa kapitbahay namin na may malaking bahay sa may taas. Ang bad trip ng pare, wala akong brief. Tapos yung mga tao ron, ang dami na. Tapos takip ko yung pet ko tsaka edits ko. Ano ako nung pare, mga 6, mga ganun. 6, 5 or 6. Okay pa yun. Puta, 6 ka pa nun eh. Tayo may mali siya ka nun? 6 years old ka? Tol, may crush nga ako nun. Nandun din siya. Tapos yung tatay ko, pag tinatanong, bakit wala sa lawal yung anak mo? Tumatay ka siya. Susunod ka. Tapos sarili na maraming tao. Wala talagang eye contact yun, no? Hindi ako tumitingin. Si Boy Tae pala to. Tayo na sa atin na pag nabansagan kang tae ka na for life, pare. Hindi mo na pwedeng bawiin. Hindi mo na pwedeng bawiin. Doon ka na kilala, pre. Hindi mo na pwede. Wala na alam tawag dito. Forever branded. Kuryente hamig. Ano ba? Kuryente hamig. Bawi yan. Ayun, pwede rin natin pag-usapan yun, pare. Tangalin? Kwentuhang tayo. Wala pa tayo ng tol, yung wala pa tayo worst, sa level yun. Yeah. Pero hopefully, ano yan, tol? Hindi, pero nakita mo ba yung mga in-upload natin na kanina? Kung panoorin mo yung nakakatawa, pare. Episode 16. Nakakatawa. Hindi ko pa nasisilip eh. Hopefully, mamaya. Hopefully, susunod na may guest na tayo. Puta yung mga guest natin, man. Parang parang dami. Ewan ko, baka kakain, babawi. Mga guest natin ito. Pero yung mga guest na previous guest natin, talagang it's good. I-upload ko na rin intro pa mamaya. So ano ba tayo? Magpapasalamat ba tayo sa mga ano natin? So sana na pasalamatan kayo sa pagsama sa amin sa isa na namang episode ng Kwentuhan Dako. And hopefully to see you again on the next pod, yo. Peace. Mabilis mo naman wala ka mong pabebe muna. Ayaw mo nga na nakaganyan. Pabebe pa. Yeah. Hopefully to see you in the next pod, yo.
Yeah. Please like, comment, and subscribe. And Comment. follow us. Follow us sa lahat ng social media namin. Salamat. Hindi namin titigil hanggat hindi namin naging guest si Tony Fowler. Okay? Peace. Tony, makinig ka. Peace out, yo. Tony, ikaw. Ikaw ang hinahanap namin. Ikaw lang. At wala nang iba. Ikaw. Tantal kakasuhan pa tayo niyan. Watch out.